Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Magtalakay muli tayo ng mga bagay na ipinagbabawal ng tagapaglikha sa Islam. Tulad ng ang sodomia, pagtatalik ng kapwa lalaki. Ang sodomia o pagtatalik ng lalaki sa kapwa lalaki ay gawaing makasalanan ng mga tao sa panahon ni Propeta Lut alayhis salam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, at kay Lut nang kanyang sabihin sa kanyang mga tao, katunayan kayo ay gumawa ng alfahisha, sodomia, matinding kasalanan, na walang nauna sa inyo ang gumawa nito mula sa alamin, sangkatauhan at mga jin. Katunayan kayo'y nakagawa ng sodomia sa mga kalalakihan at pinagnakawan ang manlalakbay at nagsasanay kayo ng almunkar, di paniniwala, pagtatambal at lahat ng uring masamang gawa sa inyong pagtitipon. Matatagpuan ito sa Suratul Ankabut, ayat 28 hanggang ayat 29. Dahil sa pagiging kasuklam-suklam at kakilakilabot ng kasalanang ito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi o ang Allah ay nagpataw ng 4 na uri ng parusa na kailanman ay hindi niya ito ipinataw ng sabay-sabay. Sa mga naunang tao, sila ay binulag, ang kanilang bayan ay ibinalibag ng paitaas at paibaba. Pinaulanan sila ng mga batong, hinulma sa luwad, at ang kakilakilabot na hiyaw ay ipinadala sa kanila. Ang Islam ayon sa malinaw na opinyon at panukala, yaong mapaggawa ng ganitong uri ng kasalanan ay pinapatay sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo. Ang parusang ito ay pinapatupad sa dalawa, ang nagsagawa nito at ang ginawan nito. Kung ito ay kanilang ginawa ng malaya at may pagpapaubaya, si Ibn Abbas ay nagulat na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, sino man ang inyong matagpuang gumagawa ng kasalanang tulad ng mga mamamayan ni Lut, patayin sila, maging ang gumawa nito at ang ginawan nito. Ang dalil na ito ay inulat ni Imam Ahmad. Sa makabagong panahon, ang paglaganap ng mga di malunasang mga sakit na hindi maranasan ng anumang tao sa atin, katulad ng nakamamatay na AIDS, ay bunga ng ganitong imoralidad. Ito ay nagpapakita lamang ng katumpakan ng Sharia, batas na Islam na nagpapataw ng matinding parusa sa mga salarin. Kasunod natin talakayin ay ang pagtangging makipagtalik sa asawa.
Si Abu Hurairah ay nagulat na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, kapag niyaya ng lalaki ang kanyang asawa sa higaan upang makipagtalik, at siya babae ay tumanggi at siya lalaki ay natulog na masama ang loob sa kanyang asawang babae, isinusumpa ang babae ng mga anghel hanggang sa umaga. Inulat ni Al-Bukhari sa kanyang libro na Sahih. Karamihan sa mga babae kapag sila ay nagkaroon ng alitan sa pagitan ng kanilang mga asawa, pinarurusahan nila ito ng ang mga ito sa pamamagitan ng pagtanggi makipagtalik. Ito ay nagbubunga ng malaking pagkakasala kapag ang lalaki ay matuksong gumawa ng bagay na haram at ito ay maaaring maging sanhi na isang suliranin sa panig ng babae kapag ang lalaki ay mag-umpisang mag-isip ng seryosong pagpapakasal sa ibang babae. Nararapat agapan ng asawang babae ang pagtugon sa paanyaya ng kanyang asawa kung kinakailangan siya upang makipagtalik o makipagsiping, bilang pagsunod sa salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag tinawag ng lalaki ang kanyang asawa sa kanyang higaan upang makipagtalik, kailangan niya itong tugunan kahit pa siya ay nakasakay sa likod ng isang kamilyo. Ibig sabihin, kahit na siya ay abalang-abala. Ang dalil na ito ay matatagpuan sa Sahiha Al-Jami bilang 547. Ganun pa man, ang asawang lalaki ay kinakailangan din magbigay ng palugit na pangunawa sa kanyang asawa kung siya ay may sakit, nagbubuntis o pagod, upang pangalagaan ang mabuting ugnayan at maiwasan ang kaguluhan o pagkamuhi. Sunod nating talakayin ay ang tinatawag na ang dihar. Dihar. Isa sa mga pananalita noong panahon ng Jahiliya, kamangmangan, laganap pa rin sa kasalukuyang umma, pamayanan ay ang dihar, na kung saan ang lalaki ay nagsasabi sa kanyang asawa, para sa akin, ikaw ay parang likod lamang ng aking ina. O ikaw ay ipinagbabawal sa akin katulad ng aking kapatid na babae. At iba pang katulad nitong hindi magandang pananalita na ang kasuklam-suklam sa katangian nito ay pinatutunayan ng Sharia dahil sa paghamak na kinakasangkutan nito hinggil sa mga kababaihan. Binanggit ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang Quran Al-Karim, yaong sa inyo na tinuturing na bawal ang kanilang mga asawa sa kanila sa pamamagitan ng dihar, pagsasabi sa kanila, para sa akin ikaw ay parang likod lamang ng aking ina, kailanman hindi mangyayaring sila'y magiging ina sa kanila. Wala silang magiging ina maliban yaong nagsilang sa kanila. Katotohanan, sila'y nagbitiw ng masakit na salita at isang kasinungalingan, at katotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay lubos na mapagpatawad at lubos na katotohanan ng Allah ay lubos na nagpapatawad at lubos na mapagpatawad. Suratul Al-Mujadila, aya number 2. Ang Sharia ay nagpapataw ng mabigat na kabayaran o kafara
Sa pagkakasalang ito, katulad din ng kabayarang hinihingi mula sa pumatay ng tao nang di sinasadya o nakipagtalik sa araw ng Ramadan. Ang taong nakagawa ng dihar ay hindi pinahihintulutang lumapit sa kanyang asawa hanggat hindi niya nababayaran ang kasalanan ito. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, at yaong tinuturing na bawal sa kanila ang kanilang mga asawa sa pamamagitan ng dihar at ninanais nilang mapalaya ang kanilang mga sarili mula sa salitang kanilang sinambit, ang kabayaran sa ganyang pagkakasala ay pagpapalaya ng alipin bago sila magtalik sa isa't isa. Iyan ay isang paalala sa inyo upang sa gayon kayo'y huwag ulitin ang masamang bagay na ito, at ang Allah ay lubos na nakakaalam sa inyong ginawa. At sino man ang walang kakayahan magpalaya sa alipin ng alipin, kailangang mag-ayuno ng 2 magkasunod na buwan bago sila magtalik sa isa't isa. Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.